Okay, dumako na po tayo dito sa ating isa pang topic. Motu proprio investigation ng ombudsman sa mga idinawit ni Saldico. Ayan po Iniimbestigahan na ng ombudsman ang mga idinawit ni dating Congressman Zaldico kaugnay sa umano'y pagsisingit ng 100 billion pesos sa 2025 budget. Posibleng mapasama sa iimbestigahan maging si Pangulong Marcos. May report si Maki Pulido. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Ang mga isinangkot ni dating Congressman Zaldico sa umano'y 100 billion peso budget insertion ang sinisiyasat ngayon sa motu proprio investigation. Alam nyo, ito po nangyari dyan Ito po nangyari dyan. Si Zaldico, in-exaggerate niya. Paano yung in-exaggerate? Idinagdag niya. Sabi nga ni Lacson, sinungaling ka. Kasi ito po bago natin ituloy yan. O sige, tuloy muna natin. Mamaya may explain ako sa inyo. Ombudsman, kabilang sa mga sinisilip ang akusasyon ni Ko na si Pangulong Marcos sa umano'y nag-utos ng insertion sa 2025 budget. Sir, so even the president, Well, we have to look if it's possible na nangyari yun. It's something that we have to look at. Kasi logical flow lahat yan It has to be believable in the first place. Iniimbestigahan din ng ombudsman ang iba pang pinangalanan ni Ko, tulad ni na dating House Speaker Martin Romualdez at ang parehong nag-resign na sina dating Budget Secretary Amena Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ng Presidential Legislative Liaison Office o PLLO. Sinisilip din daw si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Kasi may relationship siya rito And it was his ward Bago yan naging PLLO, Yusek yan sa OP Itinanggi ni Bersamin ang alegasyon kaugnay sa budget insertion. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, matagal nang nasa radar nila si dating PLLO Yusek Adrian Bersamin. Nako, Bersamin, Adrian, pagbad ka, lagod ka. Diba? Pagbad ka, lagot ka. Okay? Kasi po, uy, nako, teka lang nako, may message sa akin. Thank you, Addictus Rex Uy, nako, mamaya papakita ko to. Uy, nako naman, nung idol ko, ang ganda naman nung babaeng to Mamaya makikita niyo po may bumati sa atin. Thank you, Addictus Rex. Salamat Uy, baka pwede siya sa Lunes Bengador alas 4. Schedule mo Addictus Rex, Bengador sabi ko kay Uncle arkilayin ko muna talungin ko daw siya sabihan mo kasi sabi niya sa akin after sabi ni Uncle after rally na busy yan tapos na rally tanungin mo sabi mo nagpaalam na ako kay Uncle. Okay, sabihan mo alas 4. Bengador. Doon din, alam niyo na yun kung saan yun alam niyo na yun. Sa lower ground ng Malacanang. Oh my God! Thank you, Addictus Rex. Eto kasing si Bersamin, alam nyo napakakawawa po ng Pangulo. Inaabuso nila ang kapangyarihan. Uy, maraming salamat po, Ma'am Brenda Barton. Uy, Ma'am Brenda Barton, isa po sa mga Corduroy Group. Sorry. Bad! Ano ba yan? Ma'am Brenda Barton, sorry po Isa po sa mga ating matagal na subscriber. Thank you po. Hindi, pinapatawag. Salbahay talaga. Bunga nga ako kasi. Sorry, Ma'am Brenda Barton Paano babagin yung Corduroy Group? Sorry po And Ma'am Brenda Barton, thank you po Tsaka kanina kay Mami Chris Rose. Sa mga nagpadala po, maraming salamat po okay, tawagin natin to. Salamat po talaga Salamat po, thank you po Grabe ano nyo Ewan ko Kitchen ng ina mo. Ano ba tong channel na to? Mga subscriber kaya kitchen ng ina mo. Anak ng wet. Talaga po ayop na channel na to. Puro kalokohan tong channel na to Anak ng wedding na channel na to. Ayan pa kita mo, may romansa de Sarsa. Puta channel na to. Sa ibang channel, alam nyo, nahingit ako na Coach Jared Ang titinunon channel nila talagang formal na formal Kung gaano ka formal si Coach Jared, kung gaano ka formal si Sangkay, puting ganun din yung mga nag-aano doon. Hindi sila nagsasalita ng mga betlog. Walang ganun. Dito walang yan Ba't kaya ganun? Pwede ba minsan tayo, formal tayo dito?
Pwede ba minsan formal naman tayo dito? Yung parang kala Sangkay tsaka ka Coach Jared. Maria Sunokawa, thank you! Thank you po Maria Sunokawa. Pwede ba minsan ganun tayo ka-formal? Yung katulad kila Coach Jared tsaka kila Sangkay. Tama po kayo, sir. Mabuhay po ang Pangulo. Mga ganun na mabasa ko eh. Ang galing po ng analyzation dito, hindi. Hoy, betlog! Betlog mo, digong! Talaga dito, iba eh. Hoy, Okinayo, maraming salamat. Birthday nyo, lo. Yung rambutan mo, corduroy na rin. Tingnan mo, ganyan yung mga subscriber mo, no? Pati yung rambutan ko. Hindi lang corduroy to, no? Kulay kape to. Dark coffee. Yung rambutan ko, kulay dark coffee to, boy. Dark coffee. Tsaka hindi pa hip-hop to, ha? Baka akala mo hip-hop to, ha? Hindi pa hip-hop tong rambutan ko. Yung iba, yung kaya digong hip-hop na eh. Peperes, Marasigan, maraming salamat. Thank you po ha. Thank you po ha sa mga nagbibigay. Hindi na naman tayo makapag-react. Huwag kayo magulo. Mamaya na. Salamat ha. I love you so much. May naranasan kami sa DOJ. Oh. Na tila siya ang nakialam sa appointment process. Oh. Ibang mga Tignan mo, si Adrian Bersamin nakikialam sa appointment process. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo. Ito po ha, magkaprangkahan na tayo. Let's be frank here. Sabihin na natin, bakit hindi nalalaman ng Pangulo to? Ganito po kasi yan eh. Ang Presidente Nasyonal, buong Pilipinas. Ang Presidente Nasyonal, buong Pilipinas. Issue ng buong Pilipinas ang iniintindi yan. Hindi yan katulad ng senador na senador na iniintindi gumawa ng batas. Congressman, ganoon din. Hindi yan katulad ng mayor, may nasasakupan. Hindi yan katulad ng congressman, distrito. Hindi yan katulad ng konsilor na ilang barangay lang. Ang presidente po ay buong Pilipinas. Pangalawa, lahat ng problema, lindol, bagyo, lahat yan iniintindi ng presidente. Ma'am Brenda, thank you po, Ma'am Brenda. Diba? Lahat yan iniintindi ng presidente. Hindi lang sila. Siyempre, bakit nakalusot to sa gabinete? Kasi po, ganito po, nakalusot to sa gabinete dahil ang presidente nakatutok, nakita nyo naman po. Kung titignan nyo po ang tracing, kung titignan nyo po ang timeline ng presidente, lagi siyang nasa labas. Lagi siyang tumutulong sa iba't ibang mga tao. Lagi siyang pupunta rin sa iba't ibang bansa for investor. Wala na siyang time para sa politika, makipagpolitikahan sa mga gabinete niya. Pupunta na lang siya doon, makikipag-usap kung anong plano niya. Hindi na siya nagtatanong, kamusta ba to? Hindi niya, aminin natin, doon nagkulang ang presidente. Naabuso ang pangalan niya. Wala kasing time ang presidente para tignan pa kung ano nangyayari dito na ganito na ginagamit pala yung pangalan niya. Kasi nga, sabi ko sa inyo, ilang beses ko sinabi sa inyo, ang presidente, ano man ang kulay mo, pagtitiwalaan kita, basta tutulungan mo ang Pilipino. Nagtiwala ang presidente sa mga katulad nito, pero sinira nila, ginamit nila ang pangalan ng presidente. Diba? Ganun po nakakalungkot. Inabuso nila ang tiwala. Binigyan na nga kayo ng tsansa ng presidente. Alam niyang iba kayo kulay nyo. May iba dyan pink, may iba dyan dilaw, may iba dyan luga ang kulay. Pero binigyan kayo ng chance ng presidente. Pero anong ginawa nyo? Ilan na ang tinatanggal ng presidente dahil inaahas siya. Ganun ang pattern. Inaahas siya. Kasi nga gusto ni BBM, ayon sa aming dialogo at pag-uusap, gusto niya, pag pinagkatiwalaan kita, may sarili kang galaw. Alam mo yung ginagalawan mo. Kung DepEd ka, galawan mo ang DepEd ng tama. Kung DOT ka, galawan mo ng tama. Kung Executive Secretary ka, galawan mo ng tama. Kung DBM ka, galawan nyo ng tama. Hindi yung araw-araw iintindihin ko kayo. Hindi ko kayo dapat iniintindi. Ang iniintindi ko dapat ay ang sambayan ng Pilipino. Dahil gabinete ko kayo eh. Hindi ko kayo iintindihin. Iintindihin ko ang alin. Iintindihin ko ang taong bayan. Ang bagyo, lindol, kalamidad, unos. Di ba? Yun po ang nangyayari. Inabuso nila sa BBM. Nagkandara pa sila sa kabaitan ni
BBM. Dahil nagkaroon lang tayo ng presidenteng ganito, mapagmahal sa kapwa Pilipino. Hindi na mamamatay tao ng kapwa Pilipino. Hinabuso nyo. Napakawalang nyayo naman. Sa mga nag-abuso sa kapangyarihan, aywan ko lang ha. Pwede lang po sana ibalik na yung bitay eh. Para maano to mga to. Abusado eh. Pinagkatiwalaan ni BBM. Ayaw sana namin ilabas to. Pero matagal na namin naririnig yung Bersamin. Ha? Matagal namin naririnig yung Bersamin. Si Falgar, naririnig na po namin yan. At si Ombudsman Rimulya, alam niya na matagal na. Pero naghihintay lang ng senyales at ito na nga yung senyales. Oh, grabe ginawa niyo sa Pangulo. Walang ginawa ang Pangulo kundi tulungan ng Pilipino. Kasi kung ibang Pangulo yan, lalabas-labas ba yan? Nakita niyo naman. Sa FB ko, araw-araw napapagod yung team namin nakaka-edit dahil si BBM araw-araw may ine-edit kami na pumunta si BBM dito, pumunta si BBM dito. Araw-araw yan may ginagawa si BBM. Anong presidente ito? Napakagala para tumulong. Oh, may presidente bang ganyan? Walang presidenteng ganyan. At bukod doon, walang presidenteng ganito na bibigyan tayo ng tsansa para mabawi natin ang dignidad natin sa korupsyon. Dahil kung tutuusin, pasok tayo sa buong mundo sa kurakot na bansa. Walang presidente na ganito, iintindihin pa yung korupsyon. Makikisalo ang presidente kagaya ni Digong. Hindi ko iintindihan niya, masisira ako dyan. Maraming mga galit sa kanya. Pero ngayon, binibigyan niya tayo, di ba, ng pag-asa na pwedeng matapos ang korupsyon. That's our president. That's Bongbong Marcos. And we cannot have another president like this, like that, like this, like that, like this, like that. Tama. Hindi niya daw kamag-anak yan si Bersamin, Adrian Bersamin. Kaapelido lang daw sabi ni Executive Secretary. Pero kahit na, grabe ang ginawa nyo. Grabe. Sobrang humiliation. Grabe kayo. Diretso mo. That this young undersecretary was using the name of the president. There have been other incidents. Matatanda ang isang kababatang Bersamin sa pinangalanan ni Senador Ping Lacson na di umano'y gumamit sa pangalan ng Pangulo para paikutin si Ko. Napakakapal ng mukha mo, pinakabatang Bersamin. Dapat sa'yo, anak ng wedding kang kapal ng mukha mo. Hoy, salamat, TJR 2K25. Malapit ka na magpalit, hayop ka, 2K26 ka na, para kang MBA. Salamat sa'yo, pare. Pa sa Ombudsman, lumalabas na may conspiracy to commit plunder sina dating PLLO USEC Adrian Bersamin, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DepEd USEC Trijiv Olayvar. Bersamin, Olayvar, and Bernardo were working together in practically laundering money. In the narration of Bernardo, that's money laundering already. That's already a major offense that's being committed. Kasi po, kinontra ni Bernardo yung sinabi ni Saldico. Iba naman yung sinabi ni Saldico, sabi ni Bernardo. Si Bernardo po ang utak nito. Si Bernardo po ang pinaka, paano ba bagman ng buong gobyerno. Ha? Si Bernardo po ang pinaka bagman ng buong gobyerno. Paano ko nasabi to? Kasi po kay Bernardo nagdadaan ang request, kay Bernardo po nagdadaan din po ang disposal. Nagre-request sa kanya, nire-refer niya kay Bonoan. Ina-approve ni Bonoan, ina-approve ni Cabral, babalik kay Bernardo, pera na. Okay? Yun po, ang pinakamalaking bagman sa buong gobyerno ay si Bernardo na nanggaling kay Duterte. Ha? Na nanggaling kay Duterte. Napakagaling ni Bernardo. Bakit? USEC lang siya. Talagang hindi siya nag-secretary kasi pwede siyang matanggal. Ngayon, pag USEC ka lang, nandiyan ka, hindi ka napapansin. Hindi ka napapansin. Ngayon, kailangan yung pagbayaran to. Humiliation sa pagkatao ni BBM. Humiliation sa taong bayan. How can you do this to our country? How can you do this to our fellow Filipino people, imploring the Almighty God? Okay? Every day they are working for their family and sharing their taxes to the government, and these taxes is going straight to your motherfucking pocket. Huh?
then we are seeing a lavish lifestyle kind of living. But us, we are always like this for the past decades. We are still very poor. We are still working. We are still blood, sweat, and tears going to work, motherfucking shit. Huh? How can you do this? Okay? But luckily, we have a president that with dignity, integrity, and most of all, guided by our Lord God. Okay? We have the president with integrity, moral, dignity, and guided by our Lord God. That's why even though you are planning different project Boba, project of Oplan Marcos, Oplan Leche, but still the president is in the position because the president is guided by our Lord God. Amen. Hoy, Ruel Arrogante, thank you pare. Thank you. Okay? Tama si Ram J. BBM said, how can you do this to me? Wait a minute. Who are you? Kasi nga, nakasakay na sa armored van. Oh! Yung pera. Oh. Sa kanyang narration, di ba? At inililipat sa kabilang armored van o nagpapalit sila ng armored van, they drive off with the van, with the money. Kapal lang mo ka. Oy, Eddie. Eddie, thank you Pero mo naka-armored van po. Yung pera natin para lang silang nasa drive-thru. Pero mo parang nasa drive-thru. Sa tayo punta, mag-drive-thru muna tayo Mag-drive-thru tayo. Anong drive-thru natin? Kunin natin yung armored van. Tangina, shit. Nakapamura ka talaga Diba? Makapamura ka po talaga Pasensya na po Pasensya na po. Sabi ko sa inyo, lahat ng vlogger mamamatay hindi sa mga DDS sa high blood. Diba naman yung isa naman para punuin ulit ng pera. Plunder yan Kasi nagkasundo kayo na kunin tong perang to na hindi naman sa kanila Sir, to clarify lang po dun sa conspiracy to commit blunder, kasama po dito si dating Budget Secretary. Kung saan dadalhin ang ebidensya, isasama natin ang kasama. Tinitingnan naman ng Department of Justice na gawing state witness si Bernardo na nag-aalok na magbalik ng pera sa gobyerno. May isinumite rin siyang supplemental affidavit sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Hoy, maraming salamat po, Ma'am Viola Cereza First Family. I love you. Thank you. Happy birthday, Nyolo, at sa rambutan mong hindi pa corduroy. Hindi corduroy na to, kaso hindi siya, kulay dark coffee pa. Pinag-aaralan ito ngayon ng ICI kaya ipinagpaliban muna nito ang pagrerekomenda ng kaso sa Ombudsman kaugnay sa anomalya sa flood control project. Gagamitin daw ng ICI ang affidavit ni Bernardo para sa isasampang reklamo laban sa tatlong dating at kasalukuyang senador na di pa pinapangalanan. Pero ang affidavit na hawak ng ICI ay kapareho ng isinumite ni Bernardo sa Senado. Doon isinangkot niya sa anomalya sina Senator Cheese Escudero, Senator Jinggoy Estrada, Senator Mark Villar bilang dating DPWH Secretary, mga dating Senador Nancy Binay, Grace Poe at Senator Bong Revilla Jr. Ayan kira mo ubos po talaga itong mga to, ubos. Ayan Cheese, tahimik si Cheese Estrada, ayan si Mark Villar. Amen, amen. Amen, Lord. Thank you for the wonderful gift. Thank you, Lord. Mark Villar is really in the investigation. A wonderful gift. Water. Earth. Water. Makulong na to para magkatubig na kami. Ang dami ko ng allergy. Alam niyo ba? Ang dami ko ng allergy. Kaka-pampers ko. Ang dami ko ng allergy. Kaya laging lagi po akong feeling yang Kasi lagi akong feeling yang kasi naka-pampers ako Parang lagi akong bumabata, pabata. Kaso nagkaka-allergy ako Nagpapabili nga ako sa misis ko ng yung powder for anti-allergy.
Pati sina dating Caloocan Representative Mary Mitzi Mitch Kahayon Uy, San Jose del Monte Mayor at dating Congresswoman Florida Robert, dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Idinawit din ni Bernardo si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico na isa sa kinasuhan kahapon ng Ombudsman kaugnay sa substandard flood control project sa Oriental Mindoro. Nairaffle na ng Sandigan Bayan ang mga kaso ni Ko, SunWest Inc. at ilang taga-DPWH Mimaropa sa mga dibisyon nito. Yan, niraffle na po. Patay na kung kanino mapupunta. Yan. At bukod dyan, kinausap na po ni Ombudsman ng Supreme Court ang Sandigan Bayan para magkaroon po to ng special investigation. Ayaw po ni Ombudsman na tumagal to. Ayaw ni Ombudsman. Kailangan may makulong na. Oy, maraming salamat po at Chloe Nigel. Napunta sa 6th Division ang kaso nilang malversation of public funds. 5th at 7th Division naman ang hahawak ng kaso nilang 2 counts of graft. Hindi na raw ikinagulat ng kampo ni Ko ang pagsasampa ng kaso ng Ombudsman. Gaya ng matagal na anilang sinabi, nahusgahan na ng Ombudsman ang kaso sa simula pa lang. Sabi naman ni Ombudsman Remulla, hindi sila korte o judge kundi prosecutor. Trabaho raw nilang panagutin ang mga lumalabag sa batas. Tama. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ni na Bernardo, Olivar at Bersamin, pati na ng mga kasama sa motu proprio investigation ng Ombudsman. Maki Pulido nagbabalita. Ayan po ayan po ang ating update dyan. Nako, grabe po talaga to. Kailangan po natin na bantayan maigi. Kailangan po natin bantayan maigi to. Kasi po, grabe po ang ginawa nila sa Pangulo. Grabe to, walang kapatawaran tong ginawa nila sa Pangulong to. Walang kapatawaran to. Ilan oras sa trabaho, kapiraso ang sweldo. Habang sila nag-aantay ng porsyento, kami ang nakukuba, hirap at nagdurusa. Iluluhon nyo lang pala aming mga pera. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Galit at puot, hindi ito matatapos. Hindi kami titigil, boses man ay maubos. Kinamkam nyo lahat ang aming pinaghirapan. Kayo ang salarin sa luha ng bayan. Sa kislap ng salapi nagbago ang mga anyo. Itim ang kulay na dumadaloy sa inyong dugo. Malansang katauhan, hindi nyo na matatakpan. Nakabarong na pala ngayon ang mga kawatan.
ninyo lahat.